Hi guys, this is Mommy Shane and welcome back to my channel. Today I will share with you how to check your status ng visa application nyo sa Korea Visa Portal as requested by Home-Based Homie 8192. Ayan. So, pag nag-search kayo sa Google ng Korea Visa Status Check, ito may link na lalabas yung Korea Visa Portal, visa.go.kr. So, click nyo lang yan. And then, ito yung lalabas. Kapag minsan naka-Korean siya, Korean na language, minsan ganyan yung lalabas sa inyo eh. Ayan, translate nyo lang sa English. So, click nyo to or yung nagpa-pop up dito na language option. So, ayan, pag nandyan ka na, so, andito ka sa check application status and print. Kaya may nakalagay na print dyan kasi kung ano man yung lalabas na file dyan for download, yun na mismo yung visa nyo na kailangan nyo i-print and i-attach sa passport nyo kapag punta na kayo sa Korea. So, ito, may options dito, diplomatic, e-visa group confirmation, ayan, visa application center. So, kahit dito nyo lang i-check sa diplomatic office, minsan nakikita rin siya dito sa Visa Application Center eh. So, ito, ilalagay ko muna yung passport details ko. So, kunyari sa case ko, nag-submit ako ng January 15, 2026. Pagdating ko sa bahay, nag-check ako ng status, wala pa siya dito sa portal. So, don't panic kasi may delay talaga. Hindi, di ba nakaka-receive tayo agad ng text message from KVAC na yung upon submission natin, may text agad sila na this message is to confirm with you your application has been registered, ganyan. You may check the current status. Same day ng January 15, meron na silang text na ganyan na you may check the status sa portal. Pero pag chinek mo ng same day na yon, wala pa talaga dun. So, okay lang yon. Intayin nyo lang a few days to a week, magre-reflect na siya as application submitted. Tapos, yun, pakita ko na lang yung process. So, ito, lagay nyo dito sa diplomatic office tab, lagay nyo yung passport number nyo. Tapos, sa name in English, family name first, and then space, and then your first name. Walang middle name. Hindi mo kailangan lagay yung middle name. So, lagay natin dito. Tapos, birth date. Ang format nito is year, month, and date. So, search. Ayan. Pagka-click mo ng search, lalabas na dito yung search result, yung application number, andito, yung purpose of entry mo, kung ano yung nilagay mo sa application mo, tourism, or kung ano man yan, ginamit nyo. Kasi in my case, for tourism lang kami. Ayan, nakalagay dito tourism transit. Ito yung date of approval, Feb 2, 2026 sa status niya. Pero kung kayo ay kakasubmit nyo pa lang, tapos first time niya mag-reflect dito, ang nakalagay dyan, application submitted. Tapos, after a week or ganyan, lalabas na dito under review. And then, pag malapit na ma-approve yung visa nyo, sometimes makakatch mo siya na nakalagay under review dito and then yung date nandyan na. Kung ano yung date na nakalagay beside under review, most probably yun na yung date ng release ng result mo. Kung approved, denied, or what, yun. Kung ano na yung date na nakalagay, yun na yun. Intayin mo na lang a few minutes. Kasi sa case namin, mga 1:45 p.m. ko nakita yung change in status from under review without date to under review with date. So, nakita ko na ng under review, Feb 2, 2026. Tapos, nagpa-alarm ako mga 30 minutes. And then, nung pagka-check ko, ayun na, may approved result na. Tapos, dito yung types of visa. Makikita mo agad dito kung single or multiple entry yung mabibigay sa'yo. And then, yung status of stay, ito yung code na nilagay mo dun sa application form. C39 kasi yung for tourists. And then, yung expiry date, kung single entry ka, it's 90 days from the date of approval. Kapag multiple entry, ayan, hindi ko alam kung ano yung minimum na multiple entry validity, kung 3 years or 5 years. Kasi parang dati, pre-pandemic, nakakuha ako ng mga 3 years ata yun. Pero ngayon, 5 years yung nakuha namin. And then here, sa bottom right side,
nandun na yung certificate, yun na i-click mo. So, click mo yan para makita mo na yung, ayan, mag-start download na siya. Makikita mo na dun sa downloaded file yung visa grant notice. Ayan. So, makikita mo dyan yung picture mo. Yung picture mo sa passport mo, yung ilalagay nila dito. Hindi yung picture na sinubmit mo dun sa application form. And then, i-check nyo lang yung details nyo kung correct. Kasi kung hindi, you can send them an email. Ilalagay ko na lang yung email na yan. Diyan nyo daw i-send yung correction nyo para makorect nila. And masend sa inyo yung bagong visa grant notice with the correct details. So, ayan, reviewin nyo lang yung spelling ng pangalan nyo, yung birth date nyo, gender, nationality nyo, passport number, ito very important. Check nyo yan kung tama. And then yung expiration date ng passport nyo. Check nyo yan kung tama yung details nung naka-reflect dun sa nasa labas. Yung sa portal, C39. Period of stay, dito mo makikita kung how long kayo pwede magstay sa Korea legally. So, sa amin, ang nabigay is 30 days. Tapos, multiple entry for 5 years. Ang date of issue is Feb 2, 2026. Ang expiry is Feb 2, 2031. Ayan, issuing authority, Korean Embassy in the Philippines. Wala na kayong kailangan gawin pa dito. Ipiprint nyo lang. And then, i-attach nyo sa passport nyo. Huwag nyo na i-staple doon. Basta, pwede ito i-fold or pwede rin hindi kung ayaw nyo. Basta pag punta nyo sa Korea, dito pa lang sa Philippine Immigration, baka hingin nila to. Pero usually, nasa system na naman nila yan. Makikita na nila kung may visa ka or wala. Based lang siguro sa pangalan mo. But, yan, kailangan at least ma-prepare nyo tong paper na to kasi sabi nila i-print daw, 'di ba? So, ayun lang guys. Kung may questions kayo, i-comment nyo lang sa baba and I'll try my best to answer it. So, commercial lang guys. For your travel essentials, you may use my discount codes on Klook. It's Mommy Shane Klook. And then for Agoda Hotels naman, it's Shane Agoda. And for Agoda Activities, it's Shane Travel. And may video din nga pala ako on how to fill out the application form as a housewife. Pwede nyo i-check yung video ko about that sa channel ko. And then I will try to make pa the other videos on how to fill out the application forms for unemployed individual and pati na rin kung paano ko fill upan yung application form ng kids namin na students. Ayun lang guys, thanks for watching and see you on my next video. Bye!